So, eto mga sangkay, meron po tayong bad news ngayon na gusto kong ibahagi sa inyo mga sangkay. Ayon po kasi sa report, may dalawa na naman pong bagyo na papasok daw o posibleng pumasok dito sa ating bansa. Diyos mio marimar. Kakatapos lamang po ng sunod-sunod at halos walang tigil mga sangkay na mga bagyo na dumaan sa ating bansa. Ito na naman. Well, alamin po natin ito mga sangkay para po makapaghanda ang marami sa atin. Dahil mahirap kung hindi po tayo handa, mga sangkay. Kita niyo ang nangyari sa Spain, no? Ready po yun sila, handa na po yun. How much more, mga sangkay, kung hindi po tayo handa? Anyway, bago tayo mag-umpisa, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan, tayo po ay 1.3 million subscribers na dito sa YouTube. Kung hindi ka po nakakapag-subscribe, i-click nyo po yung subscribe button, tapos i-click nyo yung bell, at i-click nyo po yung all na makikita nyo po sa ibaba ng video na to. Okay, dahil dito mga sangkay, marami po tayo yung ina-upload na mga video na kapupulutan po ng kaalaman. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. At ayon sa lahat ng mga solid sangkay, mag-comment po kayo ng hashtag solid sangkay kasama po ang inyong mga lugar para magkakakilala po tayo dito, lalong-lalo na po yung mga kapwa solid sangkay. Okay, alamin po natin itong balita mga sangkay kasi masyadong matunog itong balita ngayon regarding po dito sa sinasabing panibago na namang bagyo na tatama sa Pilipinas. Sabi po dito, inihayag ng Philippine Atmospheric, Geophysical, and Astronomical Services Administration o PAGASA nitong Biyernes na 1 hanggang sa 2 bagyo. Bago pa yung nakasulat. Bagyo po ito. Paki-edit na lang. Sa balita, mukhang hindi tama yung pagkakasulat. 2 bagyo ang posibleng pumasok, umabuo sa loob ng Philippine Area of Responsibility o PAR ngayong buwan ng Nobyembre. Ito po yung kanilang tansya. Ngayon, ang ipagdasal natin na hindi mabuo ito mga sangkay. Kasi pwedeng magbago eh. Alam nyo naman ngayon ang panahon, mga sangkay, hindi na po talaga tulad dati na, halimbawa, sasabihin po nila na 2 bagyo ang tatama. 2 talagang bagyo ang tatama. Pero ngayon, mga sangkay, hindi na po. Pwedeng hindi matuloy yung 2 bagyo at ang malala, mga sangkay, pwedeng mas marami pa sa 2. No? Ganito po kasi ngayon ang weather natin mga sangkay, hindi na po, unpredictable na po talaga yung mga tumatamang mga kalamidad o kaya itong mga storm. At alam naman po natin ngayon mga sangkay na hindi na po basta-basta ngayon ang mga bagyo. At ito po mga sangkay, panibago na naman po itong problema na haharapin ng ating gobyerno. Dahil sa Pilipinas, marami pong mga anti-government ang immature. Kapag may bagyo, isisisi sa presidente na tila baga wala po silang amalay-malay sa nangyayari sa ating mundo tungkol po sa climate change. Sobrang liliit ng pag-iisip nila, mababaw mag-isip. Dito sa ating bansa, kahit kalamidad, ginagawang pampolitika. Well, alamin po natin, tingnan po natin ito mga sangkay. Pakinggan po natin kasi para alam nyo. Ngayon pala, makakapag-ready na po kayo. Pinas, posibleng magkaroon ng 1 hanggang 2 bagyo sa Nobyembre. Di pa tayo sure dyan. Pwede pa po yung tumaas ng tumaas. Dumami pa yung dumama na bagyo. Pero ang ipagdasal po natin, na sana tunawin, hindi matuloy. Para naman mga sangkay, baka hinga-hinga po tayo. Sabi dito, inihayag ng Philippine Atmospheric or PAGASA nitong Biyernes na 1 hanggang sa 2 bagyo ang posibleng pumasok at mabuo sa loob ng Philippine Area of Responsibility ngayong buwan ng Nobyembre. Sa public weather forecast ng PAGASA, sinabi ni weather forecaster Benison na base sa kanilang average tracks. Ito na yung kanilang ginagamit mga sangkay na technology. Kadalasan nagla-landfall ang mga bagyo tuwing Nobyembre sa Luzon, Visayas at Caraga region. Lumiliit na lamang po ang tsansa na lumilihis ito ng direksyon o nagre-recurve sa Philippine Sea. Okay? May posibilidad din daw na itaas ang mabubuong bagyo sa bansa ngayong Nobyembre
sa kategoryang typhoon o super typhoon. Okay, mga sangkay. So, ayan po ha. At least, klaro po. Ngayon pa lang mga sangkay, tingnan nyo na po yung mga abahayan nyo. Baka mamaya, mabilis na lalambot ang lupa. So, alam nyo na ang inyong gagawin. Mga sangkay, kapag ka ganun, ngayon pa lang, ayusin nyo na. Gumawa kayo ng pamamaraan para mas maging matibay yung pundasyon ng inyong bahay. Kasi nauusok po ngayon yung landslide, diba? Dahil po sa sobrang ulan, mga sangkay. Ito na po. Tanggapin na po natin ang katotohanan na may climate change. Sabi dito mga sangkay, samantala, pangangalanan namang bagyong Marcy o Mars at Nika ang dalawang bagyong inaasang pumasok umabuo sa par. Ang mga ito ang magiging ika-13 at hanggang 14 na bagyo para sa taong ito. Grabe, no? Matatandaan, nito lamang din Biyernes nang lumabas ng par ang ika-12 na bagyo. Ito po yung bagyong Leon, mga sangkay. So, alam niyo itong bagyong Leon, nagdire-diretso po ito, mga sangkay, doon sa Taiwan. At ang lala po nang nangyari sa Taiwan, mga sangkay, nagkaroon po sila ng shutdown. At dahil dyan, nagkaroon po ng lockdown ang Taiwan dahil po dito sa pananalasa ng bagyo na nanggaling po sa ating bansa. Kasi magkadikit lamang po ang Taiwan at Pilipinas. So, wala. Doon po talaga ang pinuntahan ng bagyo mga sangkay yung bansa nila. So, ito po yung nangyayari ngayon sa ating weather. Nakakalungkot lang isipin na ang sisi na naman nito ay PBBM eh. Kasi maraming immature dito sa ating bansa, mga anti-government, kagaya po nito mga sangkay. Ayan. 'Di ba? Wala pa po yung bagyo. Pero mayroon na pong paninira agad sa gobyerno. Halimbawa na lang, nag-post tayo mga sangkay, yung isang lugar doon po sa Japan, isa pong hindi pala Mayon volcano, dito pala sa atin yan. Isa pong bulkan, mga sangkay, na nababalot ng yelo. Ang natanggal na daw po, yung yelo mga sangkay. Kung familiar kayo, i-comment nyo na lamang mga sangkay. Tapos, then, share po natin yan, mga sangkay, para po sa awareness. Na ito na nga, may global warming, natutunaw na yung mga yelo. Alam niyo mga sangkay, may nag-comment po doon na anti-government. Alam niyo yung comment niya mga sangkay? Dahil daw kay BBM, kaya nangyayari yung mga ganyang klase. Kahit sa ibang bansa. Kita niyo mga sangkay kung gaano ka-immature, kung gaano ka-lilit yung utak ng mga yan. O, tingnan po natin mga sangkay, tandaan po natin, ang Spain ay isa pong mayamang bansa. Pero kung titingnan po natin ang naging sitwasyon ng kanilang bansa, mga sangkay, nakakalungkot at nakakatakot po ang nangyari. Tingnan nyo, makikita po natin, naglitawan yung mga sasakyan. Sino mag-aakalang mangyayari ito sa isang bansang malago? Tingnan nyo yung mga sasakyan, mga sangkay. Dahil po yan sa baha, mas malala pa po yan sa Pilipinas. O, mayroon po silang kompletong mga flood control. Pero ito po ang nangyari. Hindi na po kinakaya kasi ngayon yung mga flood control. Itong mga bigat ng ulan na ginagawa, mga sangkay, dulot po nito mga malalakas na bagyo. But again, mga sangkay, may papasok na mga bagyo na naman sa ating bansa ngayong buwan na ito. Mag-iingat po ang lahat. Ikalat po natin ang video na to para mas maraming makapanood. Okay? So ayun, bago tayo magtapos, mayroon po tayong isang YouTube channel, Sangkay Revelation. Dito mga sangkay, magaganda po yung content na ina-upload po natin. So hanapin nyo po ito sa YouTube. Wait lang. Hanapin natin. Sangkay Revelation. Ayun. Ito po yun mga sangkay. Hanapin nyo po ito sa YouTube. Nag-upload po tayo dito ng mga magagandang content. Hindi kayo mabuboard dito mga sangkay. More on edited na mga content about po sa climate change, about sa mga propesiya na nakasulat po sa Biblia. Marami kayong matututunan dito. So, ayun, Sangkay Revelation, hanapin niyo po sa YouTube, then isubscribe niyo po. So, ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.